At speaking of ating mga nagbabagang mga balita, makakausap po natin si Undersecretary Claire Castro. Siya po ay USEC sa Presidential Communications Office at Palace Press Officer. Magandang umaga po, Attorney Claire. Si Xander po at si Angel. Good morning, Angel. Good morning, Xander. Oh. Parang may programa tayong tatlo. Oo nga. Tsaka ang taas agad Ang taas sa energy. Kahit alam namin kayo po ay medyo puyat. Oo nga. Opo, Attorney Claire, opo, una po sa lahat, no, yung pagtindig po ni Senadora Amy Marcos sa rally po ng Iglesia ni Cristo kagabi o kahapon, yung kanya pong sinabi ay mga matitinding akusasyon po laban sa kanyang kapatid. Ano po ang reaksyon ng Palasyo ng Malacanang dito, ma'am? Nakakatawa siya. Hindi ba kayo natawa sa sinabi niya? Tagal-tagal ng issue nito. Matagal to na debunk. Matagal na napatunayan, pati yung AI video na yan, laban sa Pangulo, napasinungalingan na. Ano pa ba ang bago dyan? So, ito, kung tumayo man siya dito sa INC Peace Rally, ito ay planado, scripted, para siraan ng Pangulo. For what? Para sa kanyang mga kaalyado? Para mawala ang Pangulo? Para sirain ng Pangulo? Para magalit ang tao sa Pangulo? Ano objective niya? Kundi, wala. Gusto niyang tanggalin ng Pangulo sa pwesto. Yan ba ang dapat na isang gawin ng kapatid sa kanyang kapatid? Unang-una, wala namang ebidensya. Matagal na nagsabi ang St. Luke's na negatibo ang Pangulo pagdating dito. Nagpa-drug test as early as 2022. Di ba? Opo. Bago mag-eleksyon. Tumutol ba siya? May sinabi ba siyang mali? May kinontra ba siya dito? Wala. So ngayon siya magsasalita kung ano-anong kwento gagawin niya para siraan ang pangalan ng Pangulo? Siraan ang dignidad ng Pangulo? I hope maraming tao ang matalino na hindi maniniwala. Si Senator Amy pa ba ang paniniwalaan natin? Alam naman natin kung saan to gumagawi. Team itim yan. So beware. Be cautious. Opo. Yusek, tingin niyo po ba, kasi bago po itong sinabi po kahapon ni Senadora Amy, lumabas po itong si Zaldico. Tingin niyo po ba magkakaugnay po ito para po sa isang destabilization plot laban po sa Marcos admin? Sa aking palagay, oo. Pare-pareho sila ng linyahan. Walang sinisira kundi ang Pangulo. Instead, na iangat pa ang Pangulo dahil siya ay nagpapaimbestiga ng mga anomalyang flood control projects at infrastructure. Instead na tulungan ng Pangulo na masawata at masugpo ang korupsyon, yung nagpapaimbestiga ang sinisiraan nila. Yung nagpapaimbestiga na malamang na madaanan na o madawit na ang kanilang mga kaalyado, kaya sila triggered, kaya sila provoke, kaya sila ganito sa Pangulo. Dahil pag nawala ang Pangulo sa pwesto, lahat malamang ng mga kaalyado at nasasangkot dito sa mga anomalya na to, magkakaroon na naman ng happy days are back again. Opo, meron hong mga political analyst na nagsasabi na baka raw po may plano si Senador Amy Marcos na tumakbong VP sa susunod na eleksyon ni VP Sara Duterte kung tatakbo naman itong Pangulo. Sa inyo pong palagay, ma'am? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung tatakbo siyang vice-presidente. Hindi ko alam kung paniniwalaan pa siya ng taong bayan. Hindi ko alam. Kung kinain siya ng politika, di problema niya na yon. Yusek Claire, ito po ang tanong kasi ng taong bayan. Kahapon or kanina nabanggit nyo din na meron na pong resulta ang St. Luke's sa sinasabi negative nga po sa droga, paggamit na illegal na droga ang ating Pangulo. Ito po ba ay naisa publiko para nang sa ganun, Yusek Claire, matuldukan na itong usapin po na ito? Matagal na ito nasa publiko. Matagal na itong ipinablish before the elections pa ng 2022. So, si Vic Rodriguez pa ang nagsabi nito. Siya pa ang nagbigay nito sa media. So, ngayon pa ba sila magsasabi ng kasinungalingan na sila mismo nagpresenta niyan, result na yan na negative ang Pangulo. So, dahil lang sa kanilang sariling adhikain, self-interest, gagawa sila ng kwento laban sa Pangulo. Nakakatawa sila at nakakahiya.
How about itong dinidemand naman, Yusek Clara, ng iba na magpa-hair follicle test na ang ating Pangulo para po matuldukan na itong usapin po na ito? Gagawin po ba ito ng Malacanang ng ating Pangulo, Yusek Claire? Hindi naman utu-uto ang Pangulo. Ano 'to, sa bawat hiling nila dapat sundin ng Pangulo para ma-satisfy sila? After this, ano na naman uutos nila? Hindi 'to matitigil. Kasi ang gusto talaga nila dito, mawala ang Pangulo sa puwesto. Kahit anong gawin mo diyan, you cannot please them. Kasi meron silang agenda para tanggalin ang Pangulo sa puwesto. So what's the purpose? Mhm. Meron ng resulta ang St. Luke's. Sila mismo, kapatid niya pa, kasama siya sa paggangampanya, 'di ba? Noong Mhm. 2022. Mm. Si Vic Rodriguez, kasama naman sa pangangampanya. So ano pang dahilan nila para sirain ang Pangulo? Opo. Ang Pangulo hindi yan susunod sa bawat utos nila. Ano 'to, 'di ba? Bawat utos nila dapat gawin? Mhm. Hindi puwedeng gano'n. Opo. Nabanggit din po ni Senadora Amy Marcos kagabi na parang, "Halika na, ading, Ading, umuwi umuwi na na tayo." tayo." Kumbaga parang ang nangyayari po, kung bababa ka sa puwesto kagaya ng nangyari po dun sa tatay nila na, lumisan po sa Malacanang, parang mas magiging maganda raw ang ekonomiya, ang Pilipinas. Ano pong reaksyon niyo dun, ma'am? Ang ibig niya sabihin na umuwi tayo o umalis na sa posisyon, yun ba yung ibig niyang sabihin? Parang, implicitly ganun po ang kanyang sinabi. So anong ibig niya sabihin 'pag umuwi ang Pangulo at aalis sa posisyon? Sinong papapalit? Sinong papalit? Ah, Tell me, sinong papalit? Succession po, Oo, opo, rule of ay VP. Sige, succession. tell me the name, Sander. Opo, Vice President Sara Duterte po at Vice President mhm. Sara Duterte, na merong kinakaharap na issue about corruption. 125 hindi lang 125. Sige, pag-usapan natin ang confidential funds. Si Marites Piato or Marie Grace Piatos. Opo, Ah, maraming issue about impeachment. Sa impeachment proceedings na 'yan na hindi tinuloy-tuloy at pinahinto niya. Tandaan natin, akala ko kumakalaban si Senator Amy ng korapsyon. Yang katim-itim mo may issue about corruption, eh, pinigilan mo. Ngayon ang gusto mong paupuin, yung katim-itim mo, tapos para gumanda ang ekonomiya? Paanong gaganda ang ekonomiya sa isang, liderato na puro bakasyon ang alam? Paanong gaganda ang ekonomiya kung ang ipapalit mo, taong may issue about corruption, goes students, goes school materials, mhm. goes food packs nung panahon na siya ay nasa DepEd. Hindi pa 'to nalilinaw, kasi yan ang ipapalit? Yan ang gustong ipalit ni Senator Amy? Hindi ba siya nakakatawa niyan? Yusek, after this, ano po ang plano ng Malacanang? Maghahabla po ba tayo ng kaso laban kay Senadora Amy? Tignan po natin, hindi ko po masabi, hindi pa po napag-uusapan yan. Opo, kaugnay na rin po nun, sabi naman po ni VP Sara na meron daw pong crisis of confidence sa Malacanang. At ang term nga po niya parang ango-ango ang ginagawa raw tayong ganon. Hmm. Lahat sila nakakatawa. Unang-una, sabi nga natin, sagutin niya muna yung mga issue sa kanya pagdating sa pera, pagdating sa pondo. May 15 million pa na dapat niyang sagutin na inamin ni Attorney Michael Powa, spokes niya, Ng at times sa DepEd. DepEd, Correct. ginamit lang yung certificates ng AFP para masalpakan yung 15 million na hinahanap sa kanila ng COA. Nasaan yung 15 million? Inamin ni Attorney Powa mismo. Yun lang yung ginamit nilang resibo. Kasi yun yung hinihingi ng COA para ma-justify yung paggastos ng 15 million. Sagutin niyo yung 15 million. Maliit na halaga, yes, pero may admission. Walang resibo. So saan napunta yung 15 million? So ngayon pa ba siya magsasalita na walang confidence ang taong bayan kay Pangulong Marcos Jr. na siya nagpapaimbestiga about the anomaly? Siya, nasaan ang kanyang moral ascendancy? Kaya sabi natin, huwag magmalinis ang hindi malinis. Huwag magpakabayani ang di bayani. Huwag mong kalimutan ang issue sa'yo. Kinakalimutan niya, isinasaintabi niya ang kanyang issue, pero binabakbakan niya ang Pangulong Marcos Jr. na nagpapaimbestiga ng anomalya. Mhm. Saan ang logic doon? Opo, okay. Yusek, kamusta po si Pangulong Marcos sa mga oras na ito at after niya pong marinig itong mga akusasyon ng kanyang kapatid mismo?
Tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho. Hindi po mapipigilan ng anumang paninira ang Pangulo sa kanyang pagtatrabaho. Tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ni Pangulo para sa bayan, para sa taong bayan. Kaya tigilan na nila ang paninira. Nakakahiya sila. Paano po maapektuhan, Yusek Claire, no, yung credibility at stability ng administrasyon matapos nga po itong pagbubunyag or akusasyon nito nga pong si Senadora Amy? Stability, katatagan pa ng Pangulo at ng gobyerno. Baka yung stability niya maapektuhan. Kasi hindi siya paniniwalaan. Sariling kapatid, sinisiraan mo para sa team itim? Hindi ganyan ang tunay na kapatid. Opo, same thing sa sinabi po ni Congressman Sandro Marcos, Mhm. yung sa statement po niya kanina. Mhm. Opo. Attorney, ito pong pagbibitiw po sa pwesto ni na ES Bersamin at po ni DBM Secretary Pangandaman, ano ho yung magiging effect po nito sa ating cabinet sa revamp po? Wala, voluntary naman po ang kanilang pag-resign. Dahil kung sila man ay maiimbestigahan, mas gusto po nila na maging malaya ang pag-iimbestiga. At although hindi naniniwala ang Pangulo sa mga nabitiwan dito sa video lamang ito ni Zaldico. Mm. So hindi to kinatatakutan, hindi to kinakaalarma ng Pangulo. Nagkataon lang po si Secretary Mina at saka si ES Lucas Bersamin ang voluntary po kasi na bumitaw. At sinabi nga nila na kung magkakaroon man ng imbestigahan, ay malaya po sila maimbestigahan. Yun naman po yung kanilang adhikain at nais. Opo, hindi po ba ito parang na-pressure po sila ah, sa pagbibitiw po dahil po dun sa video o baka dahil sa rally, Mhm. etc.? Hindi, hindi. Alam naman natin ang rally naman ng INC ay ano naman, peace rally naman 'to. Opo. Hindi naman para patalsikin ang Pangulo. Although yung mga nagsalita doon, Mhm. siguro hindi naman nila napigil at hindi naman nila alam yung adhikain ng ibang mga nagsalita doon, ang gusto pabaksakin ng Pangulo. Mhm. So, hindi. Hindi ito dahil sa rally or dahil sa pressure. Wala po nag-pressure sa kanila. Sila po ang kusa na bumitaw. Pero ang tiwala po ng Pangulo ay nasa kanila pa rin. Mhm. Yusek, ano po ang mensahe mo sa ating mga kababayan na naguguluhan na sa mga oras na ito dahil nga po sa kung ano-ano na yung ating mga naririnig mula sa rally, sa mga videos at sa kung ano-ano pa? Actually, Xander, Angel, Opo. hindi naman talaga magulo yung bansa. May nagpapagulo lang. Kung hahayaan lang nila ang Pangulo na magtrabaho at walang ganito mga fake news, ang dami-daming fake news, ang dami-daming troll na naninira, gumagawa ng kwento laban sa Pangulo, laban sa administrasyon, laban sa mga ibang liderato, hindi naman magulo eh. At dapat malaman ng tao na itong panggugulo ng mga team itim na 'to, obstructionist, destabilizers, nakaka-cause po ito sa hindi magandang, dating 'no, ng ating ekonomiya. So, 'wag po tayo magpadala sa mga fake news peddlers, sa obstructionist, sa destabilizers. Anuhin po, bigyan po natin ng suporta ang ating pangulo para po magtuloy-tuloy itong iimbestiga sa maanumalyang flood control projects at infrastructure. Kapagka po nawala ang pangulo dito dahil nais ng mga ito na siya'y mawala, tandaan po natin baka hindi na magtuloy-tuloy ang pagpapanagot sa mga sangkot. So, tayo po ang maging mapanuri. Maging mapanuri po tayo sa mga nadidinig natin. Opo. Attorney, siguro po, pahabol na tanong na lamang po mula po sa ating newsroom. Meron daw ho ba kayong reaksyon kasi kanina po nakapanayam si Secretary Larry Gadon at sinabi po niya na mukhang may bagman daw si Senador Amy Marcos sa DPWH. Wala po tayong alam diyan. Opo. Wala po tayong alam diyan. Hindi pa napag-uusapan 'yan. Kung meron pong ebidensya si Attorney Larry Gadon, si Secretary Larry Gadon, mas maganda po siguro talaga maipalabas 'yan. Kasi kung makikita po talaga natin ano ba talaga ang dahilan, tunay pang dahilan maliban sa kanyang gustong tanggalin ng Pangulo, itong si Senator Amy, dapat siguro talaga mapakita kung meron pong ganyang mga ebidensya. Okay, with that, Yusek Claire, maraming salamat po sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo. Thank you, ma'am.